Hello guys, this is, alam mo na, paiyak ako pag ngayon muna ko lang ang video. Oh my God, parang naiyak talaga ako. And guys, sa lahat ng sa mga follow sa akin guys, alam niyo yun, ang dami kong nakitang pera sa Facebook, as in, ngayon, parang, yun nga, kailangan natin magbago. Hindi na, mamimiss ko yung dating ginagawa ko dito sa Facebook. Yun ang bahagi sa pamamaalam ni Christine Medalla na naunang na-interview natin at siya mismo ang nagsabi na siya ay kaanib ng Seventh-day Adventist. Ngunit di ito matanggap ng mga kasama nilang Seventh-day Adventist, lalo na si Alvin Sanchez, yung nagkunwaring pari at pinakilalang pari ng simbahang Katoliko na yumakap daw sa Seventh-day Adventist. Grabe talaga itong mga kaanib. Di naman lahat. Pero isa na si Alvin Sanchez, di ba? Okay. Nauna nang sinabi niya na bias ang interview natin. Si Christine Medalla, katong babae nga na-viral, nga nagluwa daw sa Holy Spirit, Holy Water. So, mao na nga, na-viral ni siya. Yun. Dinuraan ang Holy Spirit ay Holy Water pala. O, nagtago-tago ni siya, kay nahadlok itaw ni sa kanang gitawag o hulga siyang kinabuhi. Yung anak. So nagtago-tago na siya. Nagtago na daw umano dahil natakot sa banta ng kanyang buhay. Naisip ba niya yan? Kung natakot sa banta ng buhay niya, ba't na-interview ko? At may taga-SDA na nag-comment. Ito ang comment niya, mga kapatid. Scripted ang interview mo, bro, talimbong. Huwag kang sinungaling, talimbong. Yon. Di talaga nila matanggap yung interview natin sa kasama nila na binyagang SDA. But, di nyo subukan na lang mag-interview kayo. Lalo na sa mga tinitirhan niya para malaman ninyo. Huwag kayong putak ng putak. Nasaktan ba kayo dahil inamin niya na siya ay Seventh-day Adventist? Kung sinabi ninyo na scripted umano ang ginawa, sino ba ang mahilig magawa ng script? Di po ba si Alvin Sanchez na nagsabing scripted ang interview? Di po ba mahilig siyang gumawa ng script? Halimbawa, ito lang. Naalala niyo ba? May nag-comment nagpadala sa atin ng message at sa punto por punto. Nagtanong, may bagong page na lumabas. Nakapangalan ni Reverend Father Darwin Gitgano. Sa kanya ba yan? Kaya ina-announce natin. Hindi yan kay Father Darwin na page. At sinubaybayan ng mga kasama talaga at minonitor, sino talaga yung page na yan? Nagkataon na itong si Alvin Sanchez ng SDA, nagkunwaring pare, nagsuot ng abito. Pagsuot ng abito, may istula pa. Abay, ang page na tinanong ng karamihan kung kay Father Darwin ba, nagtakata tayo mga kapatid, biglang nabisto. Bakit? Ito, pansinin ninyo. A page you follow, Reverend Father Darwin Gitgano, change its name to Reverend Father Alvin Sanchez. See? Ang naturang page pala
na nakapangalan kay Father Darwin Gitgano ay pinalitan sa pangalang Reverend Father Alvin Sanchez. Si Christine Madaliac, atong babae nga na-viral, nga nagluwa daw sa Holy Spirit. Oh, dura daw sa Holy Spirit. Oh. Sino ang mahilig gumawa ng script? Ang walang takot na mga SDA pagkatapos, ito pa, di po ba mga kapatid, yung napansin ninyo, yung napansin ninyo na ginamit ang pangalan at picture ni Father Darwin, anong kaso yan? Anong kaso? Di ba identity thief yan? Wala ba kayong takot na gawin yan? Di po ba? Palagi ninyong sinasabing sumusunod kayo sa 10 utos. Di ba nasa 10 utos? Huwag kang magnanakaw. Oh. So, yan, isa-isahin natin. At di ba natakot na kahit hindi pare, pinakilalang pare. Pare daw ng Roman Catholic na yumakap si Alvin Sanchez. Sa Roman Catholic, siya karon makaigsunan nahimo ng Seventh-day Adventist makaigsunan. Gumikan kay So pari daw, pinakilala nitong Seventh-day Adventist si Alvin sa Romano Katoliko na naging Seventh-day Adventist. kita niya yun ang kamaturan Dahil nakita niya daw umano ang katotohanan. dinhi sa maong iglesia sa Seventh-day Adventist Oh, doon sa iglesia na Seventh-day Adventist. makaigsunan. So, kining mong pari, tinawag yun kini siya, Oh, itong paring ito daw umano. Oh, tinatawag talaga Ginoong Hesukristo, ng Panginoong Hesukristo. aron siya mahitipon sa turil ni Ginoong Hesukristo Oh, para daw umano magiging kasapi sa kawan ng Panginoong Hesukristo. turil ni Ginoong Hesukristo makaigsunan, mao kini ang nagbantay sa adlaw ipapahulay. Yan, mga kapatid. So, diyan pa lang, masasabi ninyo, wala talagang takot sila na gumawa ng mga propaganda laban sa simbahang Katoliko. Imagine, hindi tunay na pare, nakadamit lang ng, nakasuot lang ng abito ng pare, si Alvin Sanchez. Pagkatapos, pinakilala na pare, at ginagamit yung pangalan ni Father Darwin, ginagamit din nagawa ng page. Identity thief yan. At criminal act diyan. Bawal yan. Grabe talaga, di ba? So, ganyan na ang ginagawa ng mga ilang evangelist. Meron namang mga matitinong evangelist sa SDA. Pero grabe talaga. Magkunwari kang pare. Pagkatapos ipakilala kang pare sa kapwa mo evangelist. Pero nauna, di na tayo magtaka. Gawain kasi nila yung magaling na magawa ng propaganda. Bakit? Nauna nating tinatalakay noon pa man mga kapatid na grabe ang propaganda nila. Ang Papa daw ay siyang katuparan ng 666. Yun ang propaganda nila. Ito. Sandali May isang evangelist ito, pag-amin ito,
nila dahil talagang aral ng SDA na ang Santo Papa ay 666. Yun talaga ang kanilang aral. Pero inamin nila na yung paglagay ng 666 Vicarious Filii, imbento lang yan ng ASDA. Ito, May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarious Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarious Filii. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture sa tiara ng Pope na merong Vicarious Filii? Ang sagot po ng Ministry Magazine, meron ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, merong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number 4, inattempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya. Na mayroong pangalang Vicarious Filii. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng General Conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original. Nabago ngayon. Sinadmit niya ito. Ang ginawa ng magazine, ng Ministry Magazine, I would say, nagkaroon sila ng personal examination sa tiara, picture. Kanilang dinesisyonan, failed ito. Hindi karapat-dapat. Bakit? To disclose sa picture na may Vicarious Filii. Kasi wala naman talaga sa picture. Na ngayon, hindi natin yan inilalayo, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po natin yan itinatanggi. di itinatanggi. So, di ba? Galing mismo nila, galing mismo ng pastor nila, mga kapatid, sinabing imbento lang ng kapwa kasama yung ginagamit nila na palaging paninira nila laban sa simbahang Katoliko. Pero balikan natin si itong nag-viral na bago yung mga nabisto na gawain ng mga ngaral sa SDA dahil nagpaalam siya na magbago na siya ng content. Ano ba yung content? Inaamin naman niya yung content niya, di talaga kaya-aya. Kaya inulan siya ng batikos. Dami ko ng videos na mga bad. Kaya nila ako pinabash ng sobrang. Yan ang page niya, no? Yan ang page niya. At grabe content niya. Ganun. Ang dami ko ng videos na mga bad. So, dapat, bago nag-comment itong mga tulad ni Alvin Sanchez, ba't nila subukan na i-interview kung scripted ba yung interview namin na siya mismo ang nagsabi na siya ay SDA. Sinabi mismo, galing mismo yan kay Christine na ano daw? Di ka pa nabinyagan bilang Katoliko. Pero kasimba ko. So, huwag ka munang mangumunyon, no? Dahil di ka pa Katoliko. So, Nabinyagan siya ng
Asan ka na binyagan, Christine? SBA. Oh, iyan. At dahil daming mga inulan siya ng mga komento, binabasa siya, so si Christine mismo ay nagpaalam sa kaniyang mga followers na babaguhin na niya ang content. Posible na yung pagpasok niya sa simbahan ay bahagi na sa pagbabago ng kanyang content. Ngunit, nag-viral siya sa viral na hindi niya kagustuhan. Ito ang kaniyang pamamaalam noon. June 7 ito dahil babaguhin na daw niya ang kanyang content. So guys, this is, alam mo na, paiyak ako pag ngayon muna ko ng video. Oh my God, parang naiyak talaga ako. And guys, sa lahat ng sa mga follow sa akin guys, alam niyo yun. Ang dami kong nakitang pera sa Facebook. As in, ngayon, parang, yun nga, kailangan natin magbago. Hindi na, mamimiss ko yung dating ginagawa ko dito sa Facebook. Kasi doon ako malaking kita. And then, yun nga lang, dami kasing mga bashers. Kaya, kailangan ko na magbago, guys. Yun, and siguro sa dami kong nabigla rin ako sa sarili ko. And then, ang dami rin nawala sa akin nung vlog ako. Kasi doon ko talaga na-feel yung totoong friends. And syempre, sa sarili ko, medyo nahihiya ako kasi yun yung ginawa ko, di ba? Pero kumita ako ng marami. Yun nga lang, nahihiya kasi hindi yun mabuti yung ginawa ko. Yan, naiyak ako kasi malaki din tulong sa Facebook sa akin na monetize ako, tapos may sahod. Yun nga lang guys, sana bigyan niyo ako ng chance na magsimula ulit ako. Kasi nasasayangan din ako sa account kong to. And then, yun nga, napaiyak talaga ako pag ginawa ko tong videos na to. Kasi, ang dami ko rin mali nagawa dito sa Facebook ko, guys. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa mga tao na sumusuporta sa akin. Alam niyo yun? Kasi naamot ko to dito. Hindi mo mawala yan, yung forever na yan. Kaya, yun nga lang, nasisiyan ko talaga lahat ng yun. At saka, yun nga, gusto ko rin mag-change na ng content, ng lahat-lahat. Gusto ko na mag-change. Yun nga lang, may mga tao talaga dito yung matatanggap mo ng bago ka. Ginawa ko talaga to. Kasi, gusto ko talagang magbago na. And then, magiging chance. Hindi ko naman respect na maging sikat na vlogger or else. Gusto ko na sa buhay ko, patupad ko lahat ng mga pangarap ko, guys. Kasi sa Facebook, ang dami kong na-experience. Dito ko na-experience lahat ng mga sakit. Kung sino yung tatanggap sa'yo, yun, na-experience ko dito. Kaya matagal na ako hindi nag-upload kasi iniisip ko talaga guys kung ano ba talaga yung gusto kong gawin sa buhay ko. Kaya yun, doon ko talaga nakita na may mga tao talagang they couldn't accept your flaws. Diba? Kaya may mga friends din ako na nag-stay sila kahit na hindi na ako ka-stay sa kanila. Yun ko na-realize yun na hindi lahat para sa'yo. So yun lang guys. Gusto ko supportahan niyo ako sa new vlog ko. Lahat ng mga kagandahan ng ipapakita ko sa inyo guys. Hindi na yung ako na burara.
yung lagi tayong viral sa mga kalokohan. And gusto ko talaga magbago at least. Hindi ko hinangad na maging sikat, guys. Ang hinangad ko lang maging masaya ako. Yun lang. Sana supportahan niyo ako kasi yun lang, para matupad ko lahat ng mga pangarap ko. Nakakapagod. At may video pa siya na na-stress na daw umano siya sa kakaisip kung ano ang posibleng content niya. No, di ko na pakita dito. Kilalang kilala siya sa mga weirdong content at di kaya-aya na delikadong delete din siya, no? Sa kay Mita dahil dito talaga kaya-aya ang content niya at inamin naman niya yan. Dami ko ng videos na mga bad. Kaya nila ako pinabash ng No. So grabe talaga yung content niya, no? Tumayak sa plato, ganun. Ang dami ko ng videos na mga bad. Oh, yun pa, iba pa yung mga umihi siya. Oh, so kahit nag-milyon-milyon ang views niya, na-stress siya sa mga iba't ibang komento na inulan siya. Kaya yon June 7, nagpaalam siya na magbago na. Pero di siguro niya naisipan kung ano ang content niya. Kaya may video na naman siya na na-stress siya. So, na-interview namin ni Bro Tata siya, pinuntahan talaga namin doon sa tinitirhan niya. Ito ang bahagi sa interview namin na di matanggap ng mga ilang evangelist ng SDA. Instead na kanilang i-guide dahil binyagang SDA, abay, pinabulaan na nila na hindi kaanib, na di naman, at wala namang batayan na hawak kung ito ba'y hindi totoong binyagang SDA. Ito ang interview natin. Christine, kailan yun nangyari ang pagpasok niyo sa simbahan, yung nag-viral ang video na inaakusang dinuraan mo? Ito Sunday. Last Sunday po. Oh. So, ang daming nagba sa'yo, no? At may mga natanggap ka na death? Totoo? Oo. Daghan ka ayo, Jude. Text, tinexan ka? Oh, delete through post. Through post and on messenger. Daghan. Anong sabi? Pat yun ko. Nakitaan ko ni Jimenez. Pag makita kanila dito sa Jimenez, papatayin ka daw. So, ipablatter mo yan. Oh. Ngayon, may isagawang solemn ritual for the rite for repentance. Ang isasagawa sa katedral. Aso, no, sa Jimenez, ano ang gusto mong ipaabot sa mga kaparian at sa obispo? Gusto ko mag-sorry sa mga father at sa lahat ng simbahan ko na hindi ko nagiging. Kung may lalabastagan kami, nabigyan ng holy water na hindi dapat. Kasi sacred yun. Pero hindi talaga ako lumura yung wadyo ko na lawa dito. Maski kamatay pa na ako. Wala dyan. Christine, ilang bisis ka nagsimba sa St. John Baptist? This year, This year, nagsimba ka. karon lang na year, dito lang nga time na nakasimba ko balik dito. Pero nangumonyon ka rin. Oo. Mm. Itong time adto languan ko. Nangumpisan. Nangungumpisal ka. Nangumonyon. Oo. Pero hindi ka binyagang Katoliko. Di ka pa nabinyagan bilang Katoliko. Pero kasimba ko. Oh, so wag ka munang mangumunyon, no? Dahil di ka pa Katoliko. So, Nabinyagan siya ng asan ka nabinyagan, Christine? SDA. So, ano ang gusto mong ipaabot, lalo na sa mga nagbabas sa iyo,
sa social media at mga nag-threat sa iyong buhay? Wala dito na ko gihimo na yan kuan ka nang na may video pod na ako original. Pina kong gusto nga kuan paminahon po ninyo akong side kay depress ko, wala po ko nagkasikat nga vlogger para lang may anak ko. Wala po ko nalipay nga naabot ko sa kuan sa National TV, wala jud. Kay ang akong vlog kanang it's more fun and wala jud ko na kuan nga maka-hurt ko sa maski kinsa or maski sa simbahang Katoliko. Wala to. So, ano ang sabi ni Alvin Sanchez kaugnay diyan? Si Christine Madaliac, atong babae nga na-viral, nga nagluwa daw sa Holy Spirit, Nagdura sa Holy Spirit. Holy Water. So, mao na nga, na-viral ni siya, o nagtago-tago ni siya, kay nahadlok itaw ni sa kanang gitawag o hulga siyang kinabuhi. Yung anak, O yan, nagtago-tago daw. Tumago daw dahil natakot sa banta sa kanyang buhay. Kung talagang tumago, bakit na-interview ko pa? manggid ng pundok sa Katoliko, hulgaon ka, gadlokon. Oh, Aron ganon din talaga umano ang Katoliko. Tatakutin ka. kuasim ra. Pero wagi ko nagpadala sa ilahang kalak. So tuloy natin. Kadlukan na po nila, oy, tawran na sila. Oh, ang kadlukan ako ang Ginoo nga mulaglag sa akong kalag. So, balik ta. Nga na, interview ni talibong daw ng babae, ug mitubag nga SDE daw siya. Oh, nabautismuhan sa SDE. Nakaingon kog bias. Nganong muhago pa man si talibong sa pag-anha diha ug mag-interview na ng bayhana. No, see? Ang lalim ng kaniyang comprehension, bias daw at scripted. Kaya ayon ng isang SDE, sabi niya, scripted ang interview mo, bro, talimbong. Huwag kang magsinungaling, talimbong. So, yung mga gawain kasi ng mga mangangaral nila, gusto nilang i-accuse sa simbahang Katoliko. Bakit? Una, di ba nabisto na? Nabisto na nag-imbento ng piki na obispo. Balikan muna natin pastor mismo ng Seventh-day Adventist ang gumawa niyan. Ipapakita ko sa inyo, para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, ang kardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin. Magbibigay siya ng premyo sa iyo ng $1,000. Paki-play, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." Baka sabihin ninyong naninira lang ako, o kaya sabihin nyo gawa-gawa ko lang. Ayun, bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi na it's not coming from the Bible ang pangingilin ng araw ng linggo. Yan. Iyon ang scripted. Bakit? Hindi bishop, pero pinakilalang bishop. Dahil yun ay isang aktor. At nang nabuking na, anong palusot? Sabi ni Mr. Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsasalita ay ipinakilala ni Mr. Dizon. Mr. Talibong, hindi ko pinakilala na yung tumayo doon na aktor, yun talaga ang bishop. Ang tinutukoy kong ipinakikilala ko doon ay yun pong sinabi ni Enright na isang priest din po doon na kung saan siya mismo nagamon. Kaya,
wala na. Nahirapan na siyang ipaliwanag. Imagine ang logic niya, bakit hindi mo pinakilalang aktor na punta na sa no entry high voltage? Ito, Ngayon, ang sabi niya, dapat sinabi ni Dison na ito ay binihisan lang o nagbihis lang siya, tapos aktor. Ganon sana. Ito ang sabi ni Talibong. Hindi. Mr. Talibong, kung may nakalagay dyan, no entry. Walang taong nakatayo. No entry. Papasok ka pa rin ba? Kung walang taong nagsabing, oy, no entry to ha? Hulihin ka ng pulis. Kung halimbawa, ito nga naman ay one way lang. Ikalawa, high voltage, do not enter. Palibasa walang tao nagsabi sa yung high voltage to, do not enter. Enter ka pa rin, ayaw mo makinig kahit nabasa mo ng placard. Makurinti ka, patay kang bata ka. iyan. Naunawaan nyo ba ang logic ng pastor na si Dison dito? Sa paliwanag nila sa paglitaw ng pamimiking obispo. Kaya, si Alvin Sanchez at iba pa na nagsasabing scripted ang interview, ba't di niyo na lang tanggapin ang pahayag mismo na binyagan siyang SDA? O kaya, bakit di nyo subukan kayo mismo ang mag-interview bago kayo magawa ng reaksyon? Ba't di nyo aaminin na kahit nga si Ellen Goldwhite, sinasabi, founder ninyo yan. Anong sabi ni Ellen Goldwhite? Ang SDA ay itatapon sa impyerno. Sino ang nagbasa? Si Pastor Dison mismo, binasa niya yan. Pakinggan natin. Ito, common sense number 3, Mr. Talibong. Sabi pa ni Talibong, mabasa mismo sa inyong libro Last the Events na ang sabi ni Ellen White, ang Seventh-day Adventist ay mapunta sa impyerno. Yan. Common sense tayo Gamitan natin common sense. Nasa libro nila yan. Sinisiraan, pero talagang hindi ka nakakaintindi. Dapat makaintindi ka sa tinatawag na Ellen G. White hermeneutics. May Ellen G. White daw umano hermeneutics sila. Right? Ellen G. White, interpretations of the writings of the Spirit of Prophecy. Dapat maintindihan. Sige, ipabasa ang aklat ni Ellen Goldwhite kung sino ang itatapon sa impyerno. Yan mo, itong tinutukoy na, and thou, Capernaum, sino itong tinutukoy ni Ellen White? Sino itong tinutukoy ni Ellen Goldwhite sa aklat niya na ikaw, Capernaum? Palakihin natin para makita ninyong ikaw, Capernaum. Seventh-day Adventist Church ba? Kung Seventh-day Adventist Church ba? wala namang church dito eh. Yun ang palusot niya. Walang nakasulat na church, pero may nakasulat na Seventh-day Adventist. Imagine, hindi Seventh-day Adventist Church dahil ang nakasulat daw, Seventh-day Adventist. Walang church dyan. Walang church. Walang church. Sino ang tinutukoy ni Ellen White dito? Sinong tinutukoy? So, ibig ba sabihin, dahil ang nakasulat niya, ikaw, Capernaum, Seventh-day Adventist, itatapon ka sa impyerno. Dahil walang church, hindi yan Seventh-day Adventist Church. Na meron pong tinatawag na great light in point of privilege. May privilege, merong great light. May dakilang tinatawag na liwanag. Ating alamin, yang binabasa mo, Mr. Talibong, alam mo, sa totoo lang, gustong-gusto ko pagkapag-uusapan natin ay Spirit of Prophecy. So gusto-gusto niya. Tingnan natin paano niya paliwanag yan. Dito ako, hindi ko sinasabing ako'y magaling, but this is what I really want. Dito tayo, kumbati tayo dito, walang problema. Pero ito lang masabi ko sa iyo, pag-aralan mo ng mabuti, hindi lang mali ang hinahanap kasi wala kang makitang mali. Baka sakaling meron, ay di ituro mo sa akin ng tama. Okay? Kasi ang totoo lang, kung totoo namang Seventh-day Adventist Church ang tinutukoy dito, una, di ako magagalit. Kung totoong Seventh-day Adventist, di siya magagalit. Ibig sabihin, para sa kanya, hindi totoong Seventh-day Adventist, itong nakasulat na Seventh-day Adventist, galit siya ngayon. totoo. Kung hindi totoo, mas lalo nang di ako magagalit. Ang problema lang, kung galit mo ng pag-uusapan, minamali mo ang tinutukoy ni Ellen White. Hindi Seventh-day Adventist Church. May grupo siya ng mga tao na tinutukuyan niya sa patungkol dito sa bagay ito. So hindi Seventh-day Adventist, kundi grupo lang ng mga tao. At ano yung grupo ng mga tao na mabasa natin? Seventh-day Adventist. Yun.
Nahirapan talaga sa pagpaliwanag dahil bakit ano nakasulat? Ikaw, Capernaum, Seventh-day Adventist, itatapon ka sa impyerno. Napatungkulan niya. Ating basahin kung ano ito. Ito ang sabi ni Ellen White. So, yan. Para mawala at lalong malayo, binasa niya yung ibang pahina ng aklat, mga kapatid. Balikan natin itong issue na ito. Babylonia tumutukoy sa mga Romano Katoliko na simbahan. Imagine, Babylonia tumutukoy na umano sa Romano Katoliko, samantalang ang nakasulat sa aklat ni Ellen Goldwhite, ikaw, Capernaum, Seventh-day Adventist, na may dakilang liwanag, itatapon sa impyerno. Nasa aklat nila yan. Maraming Roman Catholic church members na mga inosente, mga lovely people, loving people, they are kind and honest. So, nahirapan talaga siyang ipaliwanag ang kanilang aklat. Punta na siya sa simbahang Katoliko. Pero ang tanong, siya mismo ang pasasagutin dahil pastor ng SDA. Eto, mahilig talaga sila ng propaganda. Pero si Pastor Dizon, bilang pastor ng SDA, sa kanyang lecture mismo, makapunta kaya siya sa langit? Pakinggan natin. Naglalakad ka siguro at gusto mong hanapin ang mga ini-expect mo na sa langit. Panginoon, ano yan? Aklat ng buhay. O Panginoon, anong ibig sabihin? Lahat na nakasulat dito ay maliligtas. At ganun nga, Panginoon, ang aming church elder, mabait yun. Pati yung aming pastor, napakabait yun. Tingnan ko nga, Panginoon, sa aklat ng buhay. Anong pangalan ng inyong church pastor? Dizon po apelido. Dizon. O, D, A, B, C, D, E. Wala eh. Sandali lang. Tingnan ko sa aklat ng kamatayan. Dizon. Ito, number 1. Ang ine-expect mong nandoon, wala doon. Ito, ay Panginoon, bakit wala? Yan. Siya mismo nag-lecture dyan. Si Pastor Dizon. At may mga kontra-kontrahan pa sila. Pastor Dizon at si Pastor Bacalares. Pakinggan natin. So the word Kyriaki lang, hindi Lord's Day. Ang Greek word sa Lord's Day is Kyriakis. So the word Kyriaki lang, hindi Lord's Day. Ang Greek word sa Lord's Day is Kyriakis. Yan. Naglalakad ka siguro at gusto mong hanapin ang mga ini-expect mo na sa langit. Panginoon, ano yan? Aklat ng buhay. O Panginoon, anong ibig sabihin? Lahat na nakasulat dito ay maliligtas. At ganun nga, Panginoon, ang aming church elder, mabait yun. Pati yung aming pastor, napakabait yun. Tingnan ko nga, Panginoon, sa aklat ng buhay. Anong pangalan ng inyong church pastor? Dizon po apelido. Dizon. O, D, A, B, C, D, E. Wala eh. Sandali lang. Tingnan ko sa aklat ng kamatayan. Dizon. Ito, number 1. Siya mismo Ang ine-expect mong nandoon, wala doon. Ito, ay Panginoon, bakit wala? At di lang yan, nung ginamit ko ang aklat ni Mark Finley na isang Seventh-day Adventist, pinabulaan yan ni Pastor Dizon, mga kapatid. Ganyan talaga sila. Wala na bang takot talaga na para ipalitaw lang na nagsinungaling ako, yung ginamit ko daw na aklat ni Mark Finley ay di mababasa daw sa naturang aklat. Ito pa, isa pang tamper ni Talibong. Sabi ni Talibong, si Mark Finley daw, ang siya pong may sulat nito. Okay? sabi daw ni Mark Finley, does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Sabi ni Mark Finley daw yan. Sagot din daw ni Mark Finley, it is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the
resurrection of Christ. Na mga kapatid, napansin niyo po ba na yung ginawa ni Talibong, ang honor niya mga kapatid, dalawang N. Tingnan nyo, Talibong, dalawang ang in honor daw. ko, isa lang. Nakita niyo yung unang, yung publish niya mga kapatid? Pinakita niya. So, pansin nyo, ang honor daw, dalawang in. Sabi niya, kaya tampered, wala daw sa original. Sabi ko, tampered. Bakit? Kasi pati spelling, mali-mali. Ang ginawa ni So, tingnan nyo mga kapatid, tampered daw. Bakit tampered? Ang naturang aklat, wrong spelling, honor daw. Basahin nyo. Kayo, nakakita dyan. Yung honor ba yan, dalawang N? Nakita nyo? Yung honor ba yan, dalawang N? At, gusto niyang ipalitaw na yung ginagamit ko na aklat ni Mark Finley, di talaga mabasa. Kaya tampered. Pero booking siya ni Pastor Bacalares ng SDA. Bakit? Yung binasa ko na pahina sa aklat ni Mark Finley na SDA, binasa ni Pastor Bacalares. Ini pastor na aman sa libro sa SDA pastor by Mark Finley pastor. Nung sa may gingon ni Martin Lake, Ang libro pastor, The Almost Forgotten Day by Mark Finley, page 95. Okay, page 95. Pastor. Basahan na po Nakuha na ang libro. 5, 6. Pastor, question and answer. Question and answer. Asa madani? Does the New Testament teach? Ano siya? Pastor, mauna. Okay, basahan na ko Question. Does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Na igibutang din nga pangutana. Answer. It is often stated. Meaning to say, may gagag it is often stated. Wala man yun nga nag-quote siya Biblia. Wala mag-ingon nga nag-quote siya og apostoles. It is often, meaning not all the time. Take note It mga kapatid, imagine it is often stated. Ano bang ibig sabihin ng it is often stated? Pagkatapos dinagdagan pa, not all the time. Balik natin all the time. Take note una dito, nabisto si Dison na ang binasa ko na aklat ay tampered daw. Di mabasa at wrong spelling pa. Bakit? Si Pastor Bacalares ng SDA mismo, binasa niya ang naturang aklat na ginamit ko. Sa libro sa SDA pastor by Mark Finley pastor. Nung sa may gingon ni Martin Lake, ang libro pastor, The Almost Forgotten Day by Mark Finley, page 95. Okay, page 95. Pastor. Basahan na ko Nakuha na ang libro. 5, 6. Pastor, question and answer. Question and answer. Asa madani? Does the New Testament teach? Ano siya? Pastor, mauna. Okay, basahan na ko Question. Does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Na igibutang din nga pangutana. Answer. It is often stated. Meaning to say, may gagag it is often stated. Wala man yun nga nag-quote siya Biblia. Wala mag-ingon nga nag-quote siya og apostoles. It is often, meaning not all the time. Take note It is often but not all the time. Basahan ko It is often stated that the disciples and the early church keep the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Antay Yan. Di nabasa niya yung binasa ko na sabi ni Pastor Dison na tampered daw. Bakit? Mahilig sila magsabi ng tampered. Di ba? Naipakita na natin mga kapatid na kahit ang page ni Father Darwin, tinampered. Ano ang
kaso nito, di ba, identity theft? Malinaw yan, oh. I-page you follow, Reverend Father Darwin, change its name to Reverend Father Alvin Sanchez. Dito pa lang mga kapatid, nagpakilala na si Alvin na isang SDA na isang pare. At ang malubha diyan ay pinakilala talaga siya ng kasama niyang SDA na dating paring Katoliko na yumakap sa SDA. Sa Romang Kasulik, siya karon mga kaigsunan nahimo ng Seventh-day Adventist mga kaigsunan. Gumikan kay So pari daw, pinakilala nitong Seventh-day Adventist si Alvin sa Romano Katoliko na naging Seventh-day Adventist. nakita niya yun ang kamaturan Dahil nakita niya daw umano ang katotohanan. dinhi sa mga iglesia sa Seventh-day Adventist Doon sa iglesia na Seventh-day Adventist. mga kaigsunan. So, kining mong pari, tinawag yun kini siya, Itong paring ito daw umano. Tinatawag talaga Ginoong Hesukristo, ng Panginoong Hesukristo. aron siya mahitipon sa turil ni Ginoong Hesukristo. Para daw umano magiging kasapi sa kawan ng Panginoong Hesukristo. Turil ni Ginoong Hesukristo mga kaigsunan, mao kini ang nagbantay sa adlaw ipapahulay. Iyon mga kapatid, no? So, at least alam nyo na yun ang mga propaganda na ginagamit talaga ng mga SDA. Pero, panalangin po natin sila. Ipanalangin din natin si Christine dahil sa pagkakataong ito, grabe pinagtulong-tulungan na siya. At nauna nang sinabi niya, gusto niya ang pagbabago. So, maraming salamat sa iyong pagsubaybay mga kapatid. Hanggang sa muli, ito inyong lingkod, Brad Windel Talibong. Bye-bye.